we give up the fight or to make things right. Huwag muna tayong madali magpakasal. Magpapakasal ka ba sa akin? Day? Chris, huwag kang mag-alala. Pupunta ako, Chris. Ganda mo, ate. Oo nga. Ang ganda mo nga. Kamukha mo, mami mo. Excuse me po, ma'am, sir. Itatanong ko lang po sana kung mga anong oras po makakarating yung groom. Buti inunahan mo na ako, Chris. Day. Hindi ba naman talaga ako mahal eh? Alam mo ba kung bakit gusto ko magpakasal sa'yo? Kasi iyo akong tumandang mag-isa. Alam mo bang handa akong pakasalan ka kahit yan lang yung rason kung ba't mo ako papakasalan? Tandaan mo lahat ng sinasabi ko sa'yo ngayon. Kasi dadating ang araw na hindi ko na maalala lahat ng to. Ang tagal nilang nagsama, tapos iiwanan niya yung ganun ang anak natin. Wala siyang kwentang lalaki. Anong pakiramdam na naulit sa anak mo ang ginawa mo sa akin? Kaya ba magiging kami ni Chris dahil wala na kayo? Doon na papunta yun. Girl, may boyfriend na ako. Ha? Simula pa lang naman alam ko na hindi kami para sa isa't isa. I'm sorry, anak sa lahat. Okay lang. Okay lang. If I could turn back the hands of time, back when you were mine, when everything was fine. Here I am, missing your spirit. May oras na nakatakda para sa lahat. Oras ng pagsilang at oras ng kamatayan. Oras ng pagtatanim at oras ng pag-ani. Oras ng pagpatay at oras ng pagpapagaling. Chris. Tuesday. Oras ng pagsira. There's a happily ever after, baby. At oras ng pagpapatayo. Oras ng pagluha. At oras ng pagtawa. Oras ng pagluluksa. Your mother's diabetes increased her risk of a heart attack. And this didn't help her having a severe depression. At oras ng paghihiwalay. All you have are 60 days. Find your love, return, or stay. Oras ng paghahanap. Chris? Day. Hi, Day. You're here! Day. At oras ng paghinto ng paghahanap. There's just so many things going on in my head right now. I just need some space. Oras ng pagtatago at oras ng pagtatapon. Oras ng pagpunit at oras ng pagtahi. Tita June, pwede pa din po ba kayo maging mami? Oras ng pagtahimik. Kumain ka pa. At oras ng pagsasalita. I'm sorry, June. Walang kapatawaran yung ginawa ko sa'yo, June. Oras ng pagmamahal.
at oras ng pagkagalit. Oras ng tigmaan at oras ng kapayapaan. Pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula nung simula hanggang wakas. Kaya't walang pinakamabuting gawin ng tao, kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Parang ang dali, no? Mahirap talaga maging masaya. Lalo na kung hindi ka naman malaya mahalin ng taong mahal mo. Hintay ako na hintay sa kanya nun. Wala akong kamalay-malay na pinakasal na pala siya kay Chelsea. Ng nanay niya para maging legal yung stay niya doon. Oo, nagsabi siya na nag-divorce sila. Pero yung... Alam mo yung nilihim pa rin niya sa akin yung buong katotohanan. Siguro nga meron akong nagawa o hindi nagawa. Kaya niya ako iniwan. Sabi ko naman sa sarili ko, hayaan mo na. Andiyan naman si Chris. Mahal na mahal ka nun. Pagkatapos niya guluhin ang isip ko, pagkatapos niya ulit-ulitin sabihin sa akin na mahal pa rin niya ako, alam mo ba na kinasal ulit sila ng Chelsea? At sa mismong araw pa kung kailan dapat kami ikakasal ni Chris. Kahit kailan talaga wrong timing siya. Kung hindi ko kaya maging masaya, susubukan kong gumawa ng tama. Yun na lang ang gagawin ko. At huwag kayong mag-alala. Si David ang una sa listahan ko. Siya nga po pala. Napatawad ko na po kayo. Sana tulungan niyo rin po ako na mapatawad ko ang sarili ko. Galingan mo sa bago mong trabaho. Mag-lipstick ka palagi, okay? Oh, ayan, hinanap ko pa talaga yan. Yung pinakaunang lipstick na binili mo sa buong buhay mo. Alala mo? Red Velvet. Meron pa pala nito. Tita! I'm speechless. Yeah? O, magkasing galing na ba tayo? Malapit na po. Ano po kayo kung wala kayo, tita, no? Sino po kayang sasalo sa lahat ng mga iniwan ni Dave? Thank you po talaga. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo, Pat. Thank you. Kasi binigyan mo ako ng trabaho. Tsaka dapat na pag ginawa to eh. Talaga po. Pero wag niyo po sasabihin kay Dea. Mas okay po kayong kapartner kasi sa kanya. Kasi syempre makakatulong na ako sa kusina. Ay, naku, sasabihin ko sa kanya yan. Tita! Joke lang. Alam mo, pakiramdam ko, binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Everything happens for a reason, sabi nga nila, di ba po? At para sa akin, everything that has a reason will happen. Ay, parang mas gusto ko yun, tita. Mangyayari at mangyayari ang mga dapat mangyari. Correct. Oo. Clear tayo dyan. Ayan, tita, tapos pwede Diba? na rin palagyan dito.
Dito rin. Sige. Hello, Dad? Oo naman. Pupuntahan ko kayo ni David. Siguro mag-order na lang tayo ng pizza. Tapos movie marathon tayo. Okay naman ako sa trabaho ko. Nasa marketing ako ngayon. Pero at least, nasa publication na ako, di ba? Si Mama, okay naman po siya. Sobrang na-enjoy niya yung pagiging baker/businesswoman niya. Sino ba naman mag-aakala, di ba? I'm okay, Dad. Okay lang ako. Sige, bye, Dad. Ingat ka. Salamat. Salamat. Gusto mo magkape sa loob? Sure. Find your love, return, or stay. Hindi tayo nakalampas. Thank you. Thank you. Bayaran mo yan.
Ilista mo muna. Wala pa akong sweldo eh. Sige, joke lang. Ka ba? Joke lang din yon. Siyempre babayaran ko. Business is business. Parang aga niyo magsara. Eh, wala na rin namang customer. Customer. Pabili nga ng isang muffin. Isa lang? Sige, kunin ko na lahat. As you wish. Natutuwa nito si Dave. Oo nga, nasan siya? May pinuntahan lang. May binili lang para kay Tita June. Wait, kumain muna tayo nito. Masarap eh. Pat? Okay ka lang? Okay lang. Ikaw, okay ka lang? Oo, okay lang naman ako. Alam mo, ako yung boss ko. Mabait siya. Kaso medyo busy lang kami sa office kasi konti pa lang kami. Hindi, I mean... Okay ka lang? Alam mo na ba? Yung tungkol kay Marvin. Yung nagpakasal ulit siya dun sa ex-wife niya. Surprise! Well, bakit naman ako hindi magiging okay? Ikaw? Okay ka lang ba? Siyempre hindi! Oh my God, Tuesday! 2 years kami noon. 2 years niya ako naging girlfriend. Imagine! Tapos malalaman ko na lang yung tungkol dun sa cherrying na yon? Chelsea. Whatever! Ikaw, hindi ka ba nainis? Hindi ba nagtapat siya sa'yo na mahal ka pa rin niya? Tapos ginulo niya kay ni Chris. Tapos ako, oh my God, 1 year ko siyang niligawan. Take note, 1 year. Pinahirapan niya ako, nagmukha akong tanga. Hindi niya ako pinapansin. Tapos malalaman ko na lang, nagpakasal na siya dun sa babae. Yun ang ganun-ganun na lang. Tama ba yun? Ang labo niya, sobrang labo niya. Alam mo, hindi ka nga okay. Okay ako! Promise, okay ako! Okay ako! Sorry na carried away lang. Okay. Tat. Thank you rin pala. Saan? Para kay Mami. Kasi nagkaroon siya ng panibagong chance na maging career woman. Sino ba naman mag-aakala, di ba? Okay lang yun, tsaka mas okay siyang partner. Actually, sabi nga niya sa akin yun eh. Peace! Whatever. Ay, nako. Alam mo? Huwag mo akong lapitan. Wait lang, makinig ka sa akin. May sabihin ako. Tayo na lang kasi magmahalan dalawa. Kalimutan na natin yung mga lalaki niyan. Lalo-lalo na si Marky. Di ba? Alam mo, konti na naman maniniwala talaga ako. Tayo na lang magmahalan dalawa. Hindi kita iwan ka pupuntang States, gano'n. Kahit kinakalimutan mo minsan yung baon. Hoy, kinakalimutan mo madalas yung birthday ko? Nagkakatuwaan kayong dalawa dyan, ah. May gusto pa ba kayo? More cupcakes? Kain lang ng kain, ah. O, bakit? Happy ka? Ikaw, ate. Happy ka? Ginagaya mo lang ako eh. Happy ka ba? Happy din si ate. Baka si daddy na yan. Sige, ako na bubukas. Kumakain pa kasi siya eh. Ganun ba? Sige, babalik na lang ako sa kotse. Doon na lang mag-aantay. Kumain ka na ba? Hindi pa, pero... Hindi, sa bahay na lang ako kakain. Hindi, lika na. Sabayan mo na kami. Lika. Hi, Dad! Daddy! Anak!
ka ba? Opo. Dad, tara, kain tayo. Sige, sa bahay na lang. O ano, nabusog ka ba, David? Parang sumasakit na nga po yung tiyan ko eh. Gusto mo samahan kita sa CR? Tara. Sandali lang po ah. Tara, tsaka na sa CR ni ate. Naimpacho yata. Tony, pinatawad na kita. Huwag, June. I don't deserve your forgiveness. Alam mo, mula nung mawala ka, hindi na ako nagsimba. I'm sorry. Kasalanan ko yun. Nitong huling linggo na lang ulit, magpapasalamat lang sana ako sa panibago kong buhay. Hindi ko akalain na tuturuan niya ako kung paano magpatawad. Love keeps no record of wrongs. Yun yung sermon. Paulit-ulit kong naiisip habang iniisip kita. Kung haayaan mo ko, I promise you, I'll make it up for the rest of our lives. Hindi ka magsasawa. Write the happiest love story. In 5 words. Go. 5 words. He walked into her life. Sa tingin ko, magiging magaling na writer ka. Ikaw ate, happy ka? Ganda ba? Ay, very good. Siguro, saya-saya mo pag naging published author ka na talaga, no? Pero alam mo, pag natupad mo na yung pangarap mo, ako yung pinakamasayang tao para sa'yo. Hanggang mangyari yun, nandito lang ako para sa'yo. Alam mo, baka talaga eh. You're the best. Talaga. Talaga. You're the best. Maganda ka nga. Hindi ka naman magamit. Anong gusto mo? Useful o beautiful? Bakit ba wrong timing ka? Kaya
Kailangan naman. Kailangan na kailangan kita. Okay ka lang? At sorry. Sorry kung hindi ko nasabi agad. Okay lang. Alam mong hindi yan okay. Kahit alam ko na naiintindihan mo lahat ng bagay. Hindi ko pa rin sinabi sa'yo kasi akala ko tapos na yun. Akala ko nakalimutan ko na. Pinaniwala ko ang sarili ko na magiging masaya kami ni Chris. At kayo, akala ko magiging masaya ko eh. Ako, naging masaya ako. Pero si Marvin, ewan, siguro kagaya mo din siya. Pinaniwala na lang niya yung sarili niya na masaya kami para makalimutan ka niya. Kaso hindi eh. Hindi ka niya makalimutan. Hindi ka niya makalimutan. Kagaya ng hindi mo pagkalimot sa kanya. Di ba, Day? Mahal mo pa rin si Marvin. Yung totoo. Hindi ko alam kung siya ba talaga yung mahal ko. Kung siya, o kung paano ko na lang siya naaalala. Yung magagandang pinagsamahan namin. Hindi ako sigurado kung may pinanghahawakan pa ba talaga akong pagmamahal sa kanya. Hey, don't stop loving me. Never. Akong ayaw ko na lang bumitaw sa pangakong hinding-hindi kami maghihiwalay. Ang alam ko lang, ang hirap. Pinipilit mong kalimutan siya. Pero lagi ko pa rin siyang naaalala. Siguro yun yung nakapagpakumbinsi sa akin. Yun yung sign eh. Nakapag talagang mahal mo yung isang tao, hindi mo siya makalimutan. Pero ako kailangan ko eh. Kailangan ko siya makalimutan. Pero kailangan ko siyang kalimutan. We found something. You have Alzheimer's.
Hanggang kailan ko kaya kayo maaalala? Sakaling makalimutan ko kayo, ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad. Dad, salamat ha. At inalagaan mo si Mami hanggang sa huli. Ma, alam mo bang dahil sa'yo, pakiramdam ko, successful ako. Pinangako ko noon na mas mamahalin kita ng mabuti. At pinaramdam mo yun sa akin. Mahal na mahal ko kayo pareho. Sir, tulog pa rin eh. Pangatlong araw na. Pangatlong araw? Na-check niyo ba kung huminga pa siya? Oo naman, sir. Ganun talaga pag may Alzheimer's. Minsan, paiba-iba ng mood, tapos ganun katagal yung gising. Babalik ko lang ang oras. Kuya? David? Kuya? Kuya? Oh, salamat. Siya pala, kamusta ate mo? Mabuti naman. Sa awa ng Diyos, wala naman sakit. Yun nga lang, tulog ng tulog. Sabi ng doktor, normal lang yun. Para sa may mga Alzheimer's. Yun din yung sabi ng anak ko na doktor. Oral lang yun. Mabuti na lang at kinuha mo siya ng private nurse. Eh, alam niyo naman, parang nanay ko na rin si Ate Day. Kung kaya ko lang siyang alagaan. Mas mainam na bantayan siya ng mga private nurse 24 hours. Tapos may on-call pa na doktor. Tama? Kayo, kuya. Musta na kayo? Wala na ba kayong balak bumalik sa Amerika? Tapos na ako sa Amerika eh. Patay na yung asawa ko. Tapos yung panganay kong babae, nag-asawa na. Yung bunso ko naman lalaki, gusto dito mag-asawa eh. Si doktor, single pa rin ba? Mapili eh. Parang ako rin pala. Siya nga pala. Pakabigay ito sa ate mo. Oh, para saan? Wala lang. Magmamother's Day ngayon, di ba? At saka sabi mo, parang nanay mo na rin siya. Di ba? Salamat. Para sa'yo yan. Ano ito? Pasalubong. Salamat ha. Alam ko magugustuhan mo yan. Ganda. Inumin nyo na yan. Baka lumamig. Hindi ako nagkakape. Alam kong paborito mo yan. Inumin mo na yan. Hindi ka pa ba alis? May deadline pa kasi ako eh. Magsusulat na ako. Anong nangyari dyan?
Pamilya niyo? Oo. Kapatid ko yan. Anong pangalan niya? David. Ang cute-cute niya, no? Paano ko nakalimutan yun? Nadala ko ba yung Alzheimer's ko? What's Alzheimer's, ate? It's a sickness. May sakit ka, ate? Ako? Hindi, walang sakit sa ate. Checkmate. Teka lang, paano nangyari yun? Ate, kasi ito, di ba nandyan ako? Tapos ito yung kinain ko. O ito. Buti na lang kitang kapatid ko. Alam mo, paborito niyang ulam, sinigang. Tsaka, madalas, nagpapasyal kami sa park. Naglalaro kami. Ikaw naman, nakakagulat ka. Sorry po, Ma'am Tuesday. Nga po pala may mga bisita po kayo. Bagay sa yung lipstick mo. Ano kulay yan? Ewan, hiniram ko lang. Oh, Ano ito? para hindi ka na manghiram. Ano nga ulit pangalan mo? Pat, Ako si Chris. Kapangalan niyo yung best friend ko. Tsaka yung boyfriend ko nung araw. Nakakamiss nga yung dalawang yun eh. May mga pamilya na rin sila. Sobrang bagay kayong dalawa. Gano'ng katagal na kayong mag-asawa? 3 taon pa lang. Nag-asawa siya ng iba eh. ikaw din naman Kasi iniiwasan mo ko. Bakit? Kasi ang promise ko sa best friend ko, hindi na kami magiging kaming muli. Kaso, hindi niya mapigilan sarili niya na magkita kaming muli sa States after many years. Na-in-love ka agad. Baligtad yata, Nakakatuwa kayo. Hindi pa ba kayo aalis? Kasi may deadline pa ako eh. Kailangan na ako magsulat. Sige na, nakakatawa na. Bibisitahin ka namin ulit, eh. Sige na, magsusulat pa ako eh. Come in. Hi, Miss Tuesday. Hi, Doc Marty. Kumusta kayo? Inaalagaan niyo ba yung sarili niyo? Good job. Galing talaga ng paborito kong pasyente. Dumaan lang ako dito para makita kung okay lang kayo. Kahit alam kong sinabi na ng nurse niyo na kumakain kayo ng mabuti at umiinom kayo ng inyong gamot.
Siya nga pala, siya ang dad ko. Kauwi niya lang galing States. Kaya kasama ko siya dito. I'm sorry. Labas lang ako Sige na. Excuse me. Hi. Ako si... Anong nga bang pangalan ko? Tuesday. Tuesday, Jose. Hindi nga. Pwede bang magpa-autograph? Ako nagsulat dito. Oo. At marami pang libro. Ibig mo sabihin, natupad yung pangarap ko. Oo. Isa ko sa pinakamasayang tao para sa'yo. Bakit naman? May I? Anong pangalan mo? Marvin. Marvin. Dear Marvin. Dear Marvin, kung tatanungin ako ngayon kung anong pinakamasayang oras sa buhay ko, siguro, masasabi ko high school. Kung pwede nga lang siyang i-freeze, no? Turn back the hands of time, back when you were mine, when everything was fine. Here I am, missing your sweet smile, and all the silver lies has love flown out with time. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Bigay sa akin ni David. Ang ganda, no? Marunong ka ba sumayaw? Hindi masyado. Ako din. Must we give up the fight or work to make things right? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos sa mangyayari. Sa takdang panahon. We've built precious memories since we've met. The pain, let's just forget. Please don't give up on us yet. Can love still find a way when two hearts have gone astray? Why was I so blind to see your worth while with me? Love, let me find you. If in your heart you still feel me too, must we give up the fight or work to make things right? With all that's been said and done, a love like ours can never be gone. I still yearn for you. What am I to do? I still love you. Can love still find a way when two hearts have gone astray? Why was I so blind to see? Anak, pupunta muna kami dun sa labas. Titingnan namin yung mga bisita mo kasi baka na... Sana si Marvin ka na lang.
ba yun? Sorry. Ano? Sorry, akala ko siya. Ay, ikaw. Sorry po. Eksena ka. Bye, Mrs. Valiente. Ouch. Teka lang na. Kat, masugatan si... Tinabahan ako. So, kailan mo ito pinlano lahat? Right after ko mag-propose sa'yo last December. Kasama to kay Pa. Dali na!